Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay hinanyan ko muna ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga sa inyong mga bata. Bago kayo magsiupo, ay ayos muna ng inyong mga upuan at pakipulot ng mga pirasong papel na nasa sahig. Maraming salamat mga bata. Maaari na kayong umupo. Para sa ating attendance, ay pakitaas lamang inyong kanang kamay kung ang inyong pangalan ay aking tinawag. Abdul, Baay, Valenzuela, Villanueva, magaling! Natutuwa akong malaman na wala tayong liban sa araw na ito. Kung gayon ay bigyan natin ang ating mga sarili ng masigabong palakpakan. Mga bata, sa ating silid-aralan, tandaan at sundin natin ang ating mga alituntunin. Pakibasa. Maraming salamat mga bata. Maliwanag ba sa inyo ang ating mga alituntunin mga bata? Kung gayon ay magpatuloy na tayo sa ating talakayan. Mga bata, natatandaan niyo pa ba ang paksang tinalakay natin noong nakaraang araw? Tama! Ang paksang ating tinalakay noong nakaraang araw ay tungkol sa pagpapaunlad ng sarili, pagpapaunlad ng bayan. Bago tayo dumako sa ating diskusyon, ay magsasagawa muna tayo ng pangkatang gawain. Gusto niyo ba yun, mga bata? Kung gayon, ito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-apat na pangkat. Magaling mga bata! Lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot. Ngayon, sino sa inyo ang makakapagsabi kung ano ang paksang ating tatalakayin ngayon? Tama! Ang paksang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa Pilipinas, ang aking bayan. Ngunit bago tayo dumako sa ating diskusyon, ay pakibasa muna ng ating mga layunin. Maraming salamat mga bata. Naintindihan niyo ba ang ating layunin? Kung gayon, ay dumako na tayo sa ating diskusyon. Bansa. Ang bansa ay isang lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may mga magkakatulad na kulturang pinanggagalingan, kung kaya makikita ang isa o pare-parehong wika, pamana, at relihiyon at lahi. Ito ang bansang Pilipinas. Ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng 4 na elemento ng pagkabansa. Una ay ang tao, teritoryo, pamahalaan, at soberanya. Ngayon, alamin natin ang 4 na elemento ng pagkabansa. Una ay ang tao. Ang tao, mga bata, ay tumutukoy sa grupong naninirahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa. At ang tawag sa tao na naninirahan sa bansang Pilipinas ay ang mga Pilipino. Ngayon ay dumako na tayo sa ikalawang elemento ng pagkakabansa. Ito ang teritoryo. Mga bata, ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito. Ito rin ang tinitirhan ng tao at pinamumunuan ng pamahalaan. Binubuo ito ng kapuluan na humigit kumulang sa 7,500 na mga pulo. Ang kabuong lawak ng Pilipinas ay humigit kumulang sa 300,000 kilometer or kilometrong kwadrado. Pagpasensyahan nyo na. Ngayon ay dumako na tayo sa ikatlong elemento. Ang ikatlong elemento ay ang pamahalaan. Mga bata, ang pamahalaan ay isang samahan o organisasyon na politikal na itinatag at itinataguyod ng mga grupo at mamamayan ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan
at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan. Ito ay isang institusyon na namamahala, nangangalaga, at tumutugon sa pangangailangan ng mga mamamayan upang makapamuhay ng matiwasay. Kung wala tayong law o pamahalaan, ay hindi tayo makakapamuhay ng matiwasay. Laganap ang pagnanakaw, mga masasamang gawain kung wala ang pamahalaan o tagagawa ng batas. Ngayon ay dumako na tayo sa panghuling elemento ng bansa. Ito ay ang soberanya. Mga bata, ang soberanya o ganap na kalayaan ay kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang nasasakupan. Tumutukoy rin ito sa kalayaang magpatupad ng mga programa nang hindi pinakikialaman ng ibang bansa. May dalawang uri ang soberanya. Ito ang soberanyang panloob at soberanyang panlabas. Ang dalawang ito ang kailangan sa isang bansang malaya upang magkaroon ito ng kapangyarihan na gumawa at magpatupad ng batas. Ang nagpapatupad ng batas, sino nga ulit mga bata? Ang pamahalaan. Tama. Ngayon ay tapos na tayo para sa ating diskusyon. Ngayon ay upang malaman ko kung tunay ngang naunawaan ninyo ang ating diskusyon ay magkakaroon tayo ng paglalapat. Para sa ating paglalapat ay bubuo kayo ng graphic organizer na nagpapakita ng ugnayan ng 4 na elemento gamit ang gabay na tanong. Bakit mahalaga ang bawat elemento sa pagbuo ng isang bansa? Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang sagutan o gawin ang inyong gawain. Tapos na mga bata, dahil dyan ay maaari na nating i-check ang inyong mga sagot. Magaling mga bata, lahat ng inyong sagot ay tama. Dahil dyan ay bigyan natin ang ating mga sarili ng masigabong palakpakan. Tunay ngang naunawaan ninyo ang aking diskusyon. Ngunit upang mas malaman ko kung naunawaan nyo nga talaga ang aking diskusyon o magkakaroon tayo ng recap o paglalahat. Ngayon ay sasugatan nyo ang mga katanungan ko. Mga bata, ano nga ulit ang mga pangunahing elemento na kinakailangan upang maituring ang isang bansa? Tama! Ano naman ang papel ng pamahalaan sa isang bansa at paano ito nakakatulong sa mga mamamayan? Tama mga bata! At ang aking ikatlong katanungan ay, ano ang ibig sabihin ng soberanya at bakit ito mahalaga sa isang bansa? Magaling mga bata! Paano naman nakakatulong ang teritoryo sa pagbuo ng pagkakakilanlan ng isang bansa? Sige nga. Tama mga bata! Ngayon ay tunay ngang naunawaan ninyo ang ating diskusyon. Dahil dyan ay magpatuloy na tayo sa ating pagtataya. Wala na ba kayong mga katanungan mga bata? Kung gayon ay magpatuloy na tayo sa ating pagtataya. Ang inyong gagawin lamang ay lagyan ng check ang bilang ng pangungusap na nagsasabi ng katangian ng isang lugar para maituring na isang bansa. Gawin ito sa kwaderno. Tapos na ba kayo mga bata? Magaling! Ngayon ay pakipasa ninyo mga papel, mga bata, para sa inyong takdang aralin ay maghanap ng mga larawan ng iba't ibang anyong lupa na matatagpuan sa inyong lugar o komunidad at ilagay ito sa inyong kwaderno. Dito lamang nagtatapos ang ating diskusyon. Maraming salamat mga bata. Paalam!